Magandang araw mga kapistolero. Sana nasa mabuti kayong mga kalagayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay back to basic uli. Usapang bala. Kaya ko naisip na italakay itong topic na to kasi may mga nagme-message sa akin at sa tingin ko base sa mga tanong nila ay hindi pa nila naiintindihan talaga ang mga bagay-bagay na tungkol sa mga bala. Kaya mahalaga pag-usapan natin po ito, lalo na sa mga bagitong gun owners, sa mga datihan ng mga gun owners. Kung gusto po ninyo mag-stay tune sa vlog kong ito, okay lang. Narito po ang mga sample na tanong sa akin. So, mababasa po niyo dito. Maraming klaseng mga bala. May tinatawag tayong mga FMJ o full metal jacket, hollow points, at marami pang iba. So sa vlog na ito, pag-usapan natin isa-isa. Umpisahan muna natin sa parts ng bala. Ang gagamitin nating sample ay itong bala ng 45 ACP. Ito ang tinatawag na bullet o yung tinatawag nating bala. Ito naman yung cartridge o yung tinatawag nating basyo. Ayan, bilog na yan. Yan yung primer. At nasa loob po ng casing, nandun po yung tinatawag na propellant o gunpowder. Dito naman tayo sa box. Ito yung tatak, magtech. Ito yung caliber na 9mm Luger. Nakikita po ninyo itong 124 grains. Ito po yung bigat ng bullet o yung pinakabala. Ito naman yung type ng ulo o yung bullet. Ang nakalagay dito ay full metal jacket o kaya FMJ. Gaya po na ito sa 45 caliber ACP, ang nakalagay dito ay 230 grains full metal jacket. So in 230 grains, ibig sabihin yun yung bigat ng bullet. Dito sa Blazer ammunition, nakalagay din sa kanyang box kung anong klase po yung basyo o yung casing. So ito yung tinatawag na brass case. Dito po sa Black Mamba ng Fiocchi, magaang po yung kanyang head. Nakalagay lang dito is 100 grains. So yung head niya is 100 grains lang. Oo nga, magaang kasi maliit lang siya eh. Ang isa sa tanong sa akin ay, ano sir ang magandang pang break-in? FMJ o reload for caliber 45? Kadalasan naman pag bagong bili yung unit natin, 'di ba, bine-break-in natin. Ang ginagamit natin pang break-in ay ang factory load na full metal jacket. Usually mga 100 to 200 rounds ang break-in eh, 'di ba? Mga kapistolero, kayo mag-comment nga kayo. Paano kayo mag-break-in ng mga bagong units nyo? May mga nagtatanong kasi, ano ba daw yung factory load at ano daw yung reload? O yan ang pag-usapan naman natin ha. Ang factory load ay ang mga bala na brand new, bago lahat. Pati yung casing niya, yung bala, lahat po ito bago. Naalala ko nga dati, ang tawag nga ng mga dating shooter, ang tawag dyan sa factory load ay original. Ito naman yung mga tinatawag nating mga reloads. Usually, ito yung mga nagamit na nating mga basyo na i-fire na po natin sa range. Tapos pinupulot natin yan, di ba? Tapos pinapareload natin yan sa mga gun stores. Ito yung tinatawag nilang Teflon coated o Teflon. Ito naman yung tinatawag na colored tips. Pareho naman silang okay gamitin. Sa presyo lang nga sila nagkakaiba. Yung iba naman, mas gusto nila yung copperhead bullet kasi mas mura daw ito.
May mga nagpapa-reload naman ang gusto, lead bullet o yung tingga. Ito yung isang tanong sa akin, FMJ ba sir gamit mong bala sa pagpa-firing? Ang sagot ko ay hindi. Reload lang po ang gamit ko. Usually ang gamit ko yung colored green tips. Yan, gaya niyan. Pag nagpapa-reload kasi ako, sinasabi ko doon sa nagre-reload ay for Glock at standard load lang. Ito yung isang tanong na dapat nating klaruhin. Ano ba sir malakas na bala, reload or FMJ? Well, medyo confusing yung tanong kasi parang para sa kanya yung FMJ tinutukoy niya doon parang yun yung factory reload. Pero hindi, ang FMJ kasi yun yung bala o yung bullet. Pero kung ang tanong mo ay sino ang mas malakas, reload o factory ammo, ang sagot ko dyan ay depende. May mga nagre-reload kasi dyan na mas maganda pa nga kaysa sa doon sa mga factory load. Sana mga kapistolero, mga idol ay nagustuhan po ninyo itong vlog na to. Although hindi po ito para sa mga datihan ng gun owner, salamat na lang kung pinanood pa rin po ninyo ito. Maraming salamat sa panonood po ng aking mga videos. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow sa aking Facebook page, mag-follow po tayo please. At nga pala, meron din po akong YouTube channel. Sana po ay mag-subscribe po tayo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kakwentuhan, kaibigan, kabarilan, pistolerong Pinoy lamang po na nagsasabing mag-iingat po tayo palagi, be a responsible gun owner, and to God be the glory.